kasi hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit. Nalaman ko na lang yung welfare check kasi dahil sa report na binigay sa Office of the President. Nung dinala siya sa hospital dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. First, hindi kami sinabihan na may insidente na gano'n. Nakuha lang namin yon sa hospital personnel. Madami kasing Pilipino kahit saan ka pumunta, 'di ba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldico kasi kahit saan ka pumunta, daming Pinoy. So yung hospital personnel nagsabi. When was this? When was this? Nangyari? Nakita siyang Hindi ko na maalala. Pero hindi ngayon yon. Hindi the moment na lumabas yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon. Kasi ang sabi ko sa lawyer na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Hindi kaya ng ICC na i-secure ang dating Pangulong Duterte. Tulad nito, merong pagbisita sa isang agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nagkidnap sa kanya dito sa Pilipinas, tapos dinala siya sa Hague. Tinanong ko siya kung totoo ba, and then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako natumba was his term. Keeping him in without a trial date, without a date for confirmation of charges, is just plain cruelty ba? Para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict? Kaya sinasabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, allow the interim release of former President Duterte. Wala namang plano yung tao na lumayas. Nakita naman natin sa behavior ni dating Pangulong Duterte noon, hindi naman siya nagtitreten ng witnesses or ng mga complainants.